Una sa ating mga balita, pangkalahatang naging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng barangay elections ngayong araw. Bagamat nagkaroon ng ilang aberya at insidente ng kaguluhan sa ilang lugar, hindi naman ito nakaapekto sa pangkalahatang resulta ng halalan. Tiniyak ng COMELEC na iniimbestigahan ito ang mga nasabing insidente para hindi na maulit sa mga susunod na halalan. Si Noel Perfecto, ang ating tagapagbalita. Bagamat mayroong naitala na 18 tinaguriang isolated minimal electoral cases nitong nakaraang barangay elections nationwide, sinabi ni COMELEC Chair Sixto Brillantes at ng buong COMELEC Anbank na naging maayos naman ang naturang halalan ng barangay 2013. Inihag ito ni Brillantes matapos na bigyan ng Anbank ang media man ng election-related and security other incident report kaugnay na katatapos lang na local elections para sa taong kasalukuyan. So we don't have much problem really up to this point in time. And we anticipate that as we move into the more critical stages like counting and canvassing, sana ganito na rin ang report. Isolated cases of some problems pero minor at nasosolve na makagad. Dahil dito, naghayag naman si Commissioner Robert Lim na agad na magkakaroon ng pag-anunsyo ng mga mananalong kandidato bago pa man matapos ang canvassing of votes sa ibang lugar sa bansa. Monitoring will, yung sa baba, yung sa 7th floor namin hanggang 8 o'clock tomorrow. Dire-diretso na yun. Everything was A-okay, no? We're hoping mga siguro by 8 o'clock may mga proclamations na. 7 o'clock tonight meron na. No? Sa mga single precincts baka by early as 6 o'clock may mga proclaim na. Idinagdag naman ni Chairman Brillantes na para matiyak na maayos at malinis ang nakarang halalan, agad na ipaho-hold ng COMELEC ang proklamasyon ng mga 8 mananalong nuisance candidates, 300 mahigit na mga unregistered voting candidates at 4 na mga kandidato na napag-alaman na mayroong criminal convictions. Hindi pa final. And therefore, what we're doing here, since it's not yet final, but simply executory, hindi pa namin di-disqualify, but we would rather suspend the proclamation of these candidates. So 3 categories. One is those registered, not registered voters, we will suspend. Second, yung mga nuisance candidates. And third, those who have been found to be convicted but not yet final, although executory. Suspension lang ulat ito will give them the necessary due process. We'll hear them before they are either proclaimed or they are actually disqualified. Tungkol naman sa mga guro sa Maguindanao Province na hindi makikiisa at tutulong sa nakarang halalan, sinabi ni Brillantes kanila na itong niresolbahan at pinalitan na ng mga police trainees. Sa halalan naman sa Autonomous Region for Muslim Mindanao, patuloy na minomonitor ng COMELEC ang sitwasyon doon. Pati na rin ang halalan sa Lanao del Sur na balita nagkakaroon ng tribal misunderstandings. Dahil dito, pinuri ni Brillantes ang pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno, partikular ang steering committee ng COMELEC sa pagpapanatili ng maayos at mas mababang porsyento ng insidente ng kaguluhan at karahasan sa nakaraang barangay halalan sa buong bansa. Nagsimula ng alas 7 ng umaga, tinapos ng alas 3:30 ng hapon. Agad na sinimula ng pagbibilang at pinatagal pa ang canvassing para magkaroon na ng mga kandidatong mananalo. 326,568 na pwesto ang pinagbobotohan ng 54,051,626 voters nationwide sa 176 na 26 na mga cluster precincts naman ang kinakailangan ng COMELEC para sa 42,028 na barangays nationwide. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.